Magandang oras at magandang araw sa lahat ng ating mga ka-good news, mga kababayan na nanonood ngayon. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa tinatawag na The Angel of Death, Death Squad. Ito yung mga humahabol sa mayroong kasalanan sa kanya, lalo na yung mga taga-innermost circle na kanyang mga babae na gustong tumiwalag, ay ito ang kinakatakutan nila, ang The Angel of Death. Narito ang mga ulat galing sa headline news ng MBC TV. Pasok. Pilipinas, una sa ating mga balita. Mayroon umanong tinatawag na Angels of Death si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy na nagsisilbi bilang protektor ng kanilang mga sikreto. Ayon sa isang police official sa Davao, ito raw ang tumitira sa mga nagsisiwalat ng mga sikreto ng Kingdom of Jesus Christ at ng pastor. Narito ang buong report ni Kyle Bulyas. Mayroong mga protektor ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy na siyang tagapagtago ng mga sikreto ng kanilang pastoral. Ito ang inihayag ni Davao City Police Chief Colonel Hansel Marantan kaugnay ng mga naglutangang biktima umano ng kahalayan ni Kibuloy. Sabi ni Marantan, tinatawag ang mga ito na Angels of Death na mga umano'y assassin na siyang tumatarget sa mga nagsisiwalat ng kanilang sikreto kasama na ang kanilang mga kaanak. Kabilang umano sa grupo ang mga dating miyembro ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Ang pagkakaalam ko sila, it can be a combination of both active and non-members of the security forces, yung security members. Sila yung mga yung mga members of the Angels of Death. Meron akong nag-surrender, voluntarily gave the information with me. At he is a member of that. Kaya alam ko yung mga sort of the dynamics of the members of death of Pastor Kibuloy. Isa sa mga iniingatang sikreto umano ng Angels of Death ay ang inner circle at innermost circle ng pastoral ng KOJC. Paliwanag ni Marantan, kabilang sa innermost circle ang mga biktima ni Kibuloy, habang ang nasa inner circle naman ang nagsisilbing gwardya ng sikreto ng pastor at bawal umano silang magreklamo. Sa salaysay naman ng mga biktima kay Marantan, matindi ang ginagawang indoctrination para mapaniwala silang kausap nila ang tinatawag nilang The Anointed One. Kapag sila naman ay miyembro ng pastoral, para anyang reyna ang kanilang pamumuhay, pero sabi ni Marantan, may malaking kapalit para maging miyembro nito. That rape drama, that's the final rights para maging member ka ng pastoral in the innermost circle. You will never be a member ng innermost pastoral kung hindi ka pinatungan ni Kibuloy. Ayan. Pinatungan ni Kibuloy. Yun na yun, galing mismo sa bibig ni Colonel Hansel Marantan, Chief of Police sa Davao City. May tanong lang ako sa iyo, Colonel. Yung DDS ba, Death Squad ni Digong, ay yun ba din yung mga Angel of Death? Well, atin yan malalaman sa mga susunod na mga linggo, sa mga nagbabagang balita. And meantime, ay narito si Arlene Stone sa kanyang pahayag tungkol sa mga Angels of Death. Ating pakinggan. Dalawa sa aking mga kapatid ay nagpa-blatter na doon sa kanilang barangay at sa kanilang mga kapulisan because someone are naghahanap sa kanila na talagang yung description ba ni Kibuloy na tawag nito yung Angels of Death niya, katulad ng sinabi niya sa kanyang mga audio na shinare natin dito sa ating channel, na lahat na lumabas doon at kumakalaban sa kanya ay papatayin o hahabulin ng Angel of Death niya. Magpapadala siya ng Angel of Death at hindi lang yung mga workers na nagsasalita o kumakalaban o tumatayo sa tama, kundi pati na ang kanilang mga family. So ganun po ang nangyayari. But we are not here to stop at this time. Inani ang commitment na ako sa inyo. Okay, ito na yung boses ngayon ni Kibuloy. Ito yung live audio recorded ng pagalitan niya si Stephanie Ibarra at yung iba pang innermost woman niya. Hindi na natin tawagin na circle, innermost girls or woman. Yun ang kanyang mga chika babes. At pinakamahal niya dito
pinakagusto niya talaga ay itong si Stephanie Ibarra, which is sabi nila pinakamaganda daw diyan sa innermost circle sa kanyang mga pastoral. Itong mga tinatakot niya naman na mga babae lang naman kasi ito kaya hindi pwedeng mag-fight back. Kaya kunting ano lang, gugulatin lang itong mga ugok din na Angels of Death. Bakit kasi itong mga ano daw to sabi ni Colonel Marantan, mga iskalawags ng pulis at army. Kaya kung ano, isa kayo sa mga ano ni Kibuloy, mga Angels of Death, ay maawa naman kayo doon sa mga babae niya, yung mga pastorals na ginugulat nyo. Pabayaan nyo na lang yun kasi wala na ngayon si si Kibuloy. Maano na rin yan, hindi na rin yan makakalabas. Kasi next destination niya, Amerika, ay lalong magipit siya doon. At yung kanyang mga asset, frozen na. Kaya wala nang kayamanan, wala nang isisweldo sa inyo. Kahit nga yung mga vlogger ni Duterte, yung mga troll niya, that ni Kibuloy, ay wala na Napansin ko sa YouTube, wala na. Yung mga loyalista na lang ni Kibuloy na mga vlogger, pero yung mga troll, yung mga binabayaran talaga para maninira, pampolitika ng mga ano, wala na. Ang marami ngayon ay mga BBM vloggers na. Kaya talo na, wala na. Talo na si Kibuloy. Nawawala na siya sa karera, finish na. Kaya ito, pakinggan muna natin ng kanyang recorded voice, hindi pa nakarinig nito. Ito yung kanyang panggugulat gamit ng kanyang Angels of Death sa kanyang mga babae sa innermost circle. Kaya walang makakalabas dyan kasi lahat takot. Ito yan, atin pakinggan. Wala na'y makatalikod sa inyo. Wala na'y makatalikod sa inyo. Wala na'y pwedeng mo traidor sa inyo. Pag nag-traidor mo, na'y magukod sa inyo. Patay jud mo dito. Kapahamakan ang inyong giantuan. I-implement po natin na. Anong unahunaan ninyo na ba? Pakalaluman ninyo ang pangunahuna ninyo sa ministry nako. May pamilya mo, ikaw pani, may inahan ka din, may suod ka. Ayun, pani, yung sabi niya, pani yun si Stephanie Ibarra, yun yung maganda. Na musmos pa lang ay inaano niya na laging niyakap niya yan. Ang sa akin lang dito, bakit hindi pa kawalan ni Kibuloy yung sa innermost circle niya? Kung ano na siya, di ba, yung medyo kontento na doon at naghanap na naman ng iba, sana bitawan niya na yung mga luma niya, yung pinaglumaan, di ba, para maghanap din yun ng totoong pagmamahal sa isang lalaki. Kasi ano lang sila dyan sabi nila, alay daw sa ama, alay sa ama through the son Kibuloy, yun ang sabi. Okay, tapusin na natin ang video. Katuwing soul ni mo, pati lang imo soul sa gawas. Kung doon natin na, kung hindi na. Inanakalalo ang commitment nato diri. Pero nagkik-communicate mong lalaki, pagkatapos mag-report mo sa kuwa diri. Samtang niya mo sa akong balay, ang gusto na ako diri, may yung tumanon. Dili mo pwedeng mutuman diri sa gusto ninyo, nga dili na ako gusto. Itong batas niya ay parang batas ng sindikato, Parang batas ng drug lord ng mafia sa Mexico. I make that Italy. Parang sa drug lord ng Mexico, yung patay-patay kaagad. Kapag mayroong nagtangsil, putol ang liig, putol ang ulo, putol ang kamay. Yun ang batas ng ng mga drug lord sa Mexico, yung pupugutan ka talaga, puputulan ka ng mga dismember, ang tawag, yung tadtarin ka. Parang ganito ang rules ni Kibuloy. So hindi ito pastoral, di ba? Ito'y house ng kriminal kung ganyan. Kasi kung pastoral yan, ministry, dapat mababait. At ang batas ay batas ng Panginoon, hindi yung batas ng demonyo na kung lalabas ka, papatayin ka, habulin pati yung kapatid at mga magulang mo. Sobrang pananakot. Kaya itong voice recorded na ito, pwedeng gamitin to sa Senado Malalaman niya naman ng mga AI expert kung boses niya o hindi. At sigurado namang boses niya talaga kasi merong merong bang robot na alam ang
ang nickname or palayaw na paning sa Stephanie, di ba? At saka meron siyang diksyon Bisaya talaga, hindi ito AI. Ito'y totoong boses niya. Okay, patuloy na tayo. Kapuyon kung magyud ang animal anak po sa tanas diri ba? Mahibog ko ng mga muros, ng mga Muslim. Na yung mga babae sila magpa-prostitute sa ilang mga warriors. Para mawala ang stress. Hinan ako ang iyong weakness sa lalaki. Ilabay ninyo na kay di na nakabubuton sa mahan. Kaya gi mo na mong pastoral para sa anak lang mo. Nako, ayun. Dito magtapos sa word na para lang sa anak lang mo. Ibig sabihin, sila'y isinilang sa mundo, yung mga babae na yan, para lang daw sa anak na si Kibuloy. Siya yun, yung para sa anak lang mo, ay para lang sa kanya. Napakasilfis naman ng taong ito. Paano kung gusto nang magpamilya ang mga yan, di ba? Dapat bigyan niya ng itong freedom para magkapagpamilya din. Ang gusto niya sa kanya natatanda lahat eh. Sobrang selfish naman ng taong ito. At balita ko maraming nawawalang mga pastoral na babae. Wala namang lalaki na pastoral diyan. Kasi ang pinapasok diyan sa outer, inner at innermost, mga babae talaga yan na magaganda. Okay, so comment nyo na lang ang inyong mga saloobin sa ating comment section. Mga ka-good news, mga kababayan, ako'y magpaalam na hanggang sa muli. God bless the Philippines and God bless the people at ingat kayong lahat.